Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nasa 2 bilyong piso ang matitipid ng pamahalaan sa pagpapatupad ng Government Energy Management Program. Ito ang binigyang diin ng Department of Energy bilang suporta sa naturang programa. Mababatid na naglabas ng administrative order si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para hikayatin ang mga ahensya ng pamahalaan at LGUs na gumawa ng hakbang upang masiguro na maayos na nagagamit ang supply ng kuryente sa bansa. Layo nito na mapaghandaan at matugunan ang inaasahang pagtaas ng demand sa kuryente sa panahon ng El Nino. Muling inalala at binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kabayanihan ng SAF-44 na nasawi sa Mamasapan ng Maguindanao noong 2015. Kasabay ng National Day of Remembrance ngayong araw, pinangunahan ng Pangulo ang pag-aalay ng bulaklak sa Camp Castañeda sa Silang Cavite. Ayon sa Pangulo, naway magsilbing inspirasyon ang SAF-44 na mas inuna ang kapakanan ng bayan bago ang sarili. Matatandaan na target ng Oplan Exodus noon na arestuhin ang international terrorist bomber na si Zulfikar Abdir alias Marwan nang nakaengkwentro ng SAF forces ang MILF at BIFF sa sitio Tucanalipaw. It's now up to us who live, who benefited from their full measure of devotion to duty, to build a kinder and gentler society, wherein those they have left behind can live in peace and prosperity. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, nikunhod ang kaso sa teenage pregnancy nga natala sa Davao City niadtong tuig 2023. Sumala pa ni City Health Office Population Office Chief Jerilyn Lewis. Nasa 19% ang gikunhod sa teenage pregnancy cases. Human nga nakatala og kapin 3,000 ka mga teenage pregnancy cases sa tuig 2022. Din nasa 2,737 na lamang kini sa tuig 2023. Sumala pa sa mga opisyal nga usa sa nakita lang hinungdan sa pagkunhod sa mong ihap mao ang ilang ginahimong information dissemination, ingon man pagtubag ug paghatag og solusyon sa mga problema kalabot sa unplanned pregnancies diha sa mga barangay. Dugang pa sa mga opisyal karong tuig 2024, mas pakusgan pa nila ang lang education campaign, labi na diha sa mga batan-on nga ang mga epekto ngadto kanila kung sayo mabuntis. Programa nga mapaabot na mo sa ila kung sa sila ka-importante. In fact, kung basehan na mo among accomplishment, mas daghan mig sessions nga nahimo this year, 2023 compared to 2022. So, naami increase of 43%. And then, ang amua pong mga nahatagan og impormasyon, niabot pod ni og mga 34%. Samtang voluntaryong mihikling ang nasa 11 ka mga pamilya nga gilangkuban sa 50 ka mga individual sa Auhag Subdivision, Purok 3, Barangay 19-B, Davao City. Pasado alas 3 kagahapon sa Kadlawon, din siyam ka mga panimalay ang nadanyo sa mong pagdahili sa yuta. Kasamtangang ana sa gym sa mong purok ang mga apektadong residente. Hinon walay natala nga casualty atol sa mong panghitabo. Sa kasamtangan, mihikling na ngadto sa evacuation area sa barangay covered court sa mong barangay ang mga apektadong residente o gipailam na sila sa validation. Og mao kadto mga nagunang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao, ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Taghang salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon!